Ang exhaust gas recirculation or EGR ay isang aparato na naka-install sa mga makina ng sasakyan natin, lalong-lalo na dun sa mga modern engines. Ang primary purpose po nito ay makabawas ng nitrogen oxide na inilalabas ng exhaust natin or yung tinatawag na NOx. Kasi itong NOx ay lubhang napakasama po nito sa tao at saka sa kalikasan. Noong early days ng automotive, wala pong mga EGR ang mga sasakyan noon. Okay lang kasi kakaunti pa naman sila noon. Kaya lang nung tumagal, parami na ng parami yung gumagamit ng sasakyan, napansin nila na pasama ng pasama yung atmosphere at saka nakakapagdulot ng sakit sa mga tao yung emissions na nanggagaling sa mga sasakyan. Kaya noong 1970s ay naimbento po itong EGR at ang una pong gumamit nito ay ang General Motors dahil napatunayan na 5 to 35% ang nababawas na NOx emissions once na may naka-install na EGR sa isang makina. Sa mga makina po kasi natin ay mayroong intake kung saan pumapasok ang oxygen na hihigupin ng isang makina para masunog niya ang fuel. At once naman na masunog na itong fuel, magpo-produce po ito ng hot gas na lalabas naman sa exhaust. Ang mga makina na may EGR ay mayroon po yung maliit na pipe na nakakabit doon sa may exhaust na dinadala yung portion ng exhaust gases pabalik doon sa intake. Or sa madaling sabi ay nire-recirculate niya po yung exhaust gas. Kaya po yan tinawag na exhaust gas recirculation. Marami pong nagtataka bakit naman kailangan gamitin yung exhaust gas pabalik doon sa intake. Dapat nga ang hinihigop ng makina ay puro oxygen lang. So pagka kumuha ng hangin mula dun sa exhaust, nababawasan yung oxygen na papasok dun sa makina na magre-result sa mas mahinang pagliyab ng fuel and then mas mahinang power. Kaya hindi nakakapagtaka na marami ang nagde-delete or nagtatanggal na lang nitong EGR for the purpose na makagain ng additional power. Pero sa mga modern engines po kasi ay masyado ng high-tech, marami pong sensors na kinokontrol ng ECU para hindi makaapekto ang EGR sa power. Tapos nakakapagpatipid pa po ito sa fuel consumption. Marami po kasi nag-aakala na maraming exhaust gas or lahat ng exhaust gas ay nahihigop nitong EGR. Pero in reality ay maliit na portion lang po ang nahihigop nitong EGR pabalik sa intake. Actually, maliit lang po yung tubo na ginagamit dito. Tapos ang tubo na ito ay normally sa cylinder number 1 lang kumukuha ng exhaust gas. Ang isa po sa kagandahan kasi ng may EGR ay nababawasan ng excessive temperature sa makina. Ang nangyayari po kasi dyan ay umahalo itong exhaust gas doon sa oxygen na papasok sa loob ng makina. So bawas na po or diluted na po yung oxygen na papasok. At dahil dyan, yung apoy na makikreate sa pag-ignite ng air and fuel mixture ay hindi masyadong mainit. Actually, kung pagkukomprahin nyo yung temperature na lumalabas sa exhaust ng may EGR at saka ng walang EGR, ay makikita nyo na malaki po ang difference ng temperature. Sa example po ni Mr. DIYer ay gumamit siya ng butane torch para i-simulate ang EGR. Kasi itong butane torch, kapag binuksan nyo na yan, ay lumalabas yung butane mula dun sa tank. Tapos nakakahigo po yan ng oxygen dahil meron po yung vent kung saan nakakapasok yung hangin. Kaya once na sinindihan nyo ito, kulay blue ang lumalabas na flame doon sa dulo ng torch. At once naman na tinakpan nyo yung vent, kapansin-pansin na humihina yung apoy. At nag-iiba yung kulay, naging red at saka yellow yung kulay ng apoy. Ang mas mainit na apoy po kasi ay kulay blue. So ang next na ginawa ni Mr. DIYer ay nagsindi po siya ng insenso, tapos yung usok ng insenso ay itinapat niya doon sa vent. Kapansin-pansin na every time na matatapat yung usok ng insenso doon sa vent ay nag-iiba yung kulay ng flame. Yan ay dahil nahahaluan na po ito ng usok. Similar po yan doon sa loob ng makina natin. Kapag yung combustion chamber natin ay nahahaluan na ng portion ng exhaust gas, ay nababawasan din yung temperature ng apoy na mapoproduce sa combustion process. Ang tanong dyan ay bakit naman kailangan bawasan yung temperature ng makina? Kasi guys, sa atmosphere natin na inihigop ng makina ay mayroong nitrogen at oxygen. Ngayon yung nitrogen at saka oxygen, once na mainitan niya ng sobrang init, na katulad na nangyayari sa loob ng makina, ay nako-convert po yan sa NOx or nitrogen oxide. Na katulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina ay napakadelikado sa tao at saka sa kalikasan. So kung mababawasan po yung temperature ng apoy, naturally nababawasan din po yung nagagawang NOx. Ang isa pa pong kagandahan ng nare-regulate yung temperature ng makina
ay nakakaiwas din tayo sa engine knock or yung kumakatok na tunog dun sa makina. Ang engine knock po kasi or fuel knock ay na-experience ng isang makina. Number 1 ay kapag kulang ang octane ng gasolina. Pero na-experience din po yan kapag nagkakaroon ng excessive temperature ang mga makina natin. Bago naman pumunta yung exhaust gas doon sa intake, dumadaan muna yan sa EGR cooler na pinalalamig yung temperature ng exhaust gas bago ito pumasok sa intake. Tapos guys, hindi po sa lahat ng oras ay pasok lang ng pasok yung exhaust gas doon sa intake. Meron po yung EGR valve na nagre-regulate kung gaano karami lang yung dapat na pumasok. Kasi kung all the time ay pumapasok po ang exhaust gas doon ay hindi talaga magiging maganda yung andar ng makina. Kaya regulated lang po. At ang pagbukas-sara ng EGR valve na ito ay depende sa kung paano ka nagdadrive. Kung ikaw ba ay naka-idle, kung ikaw ba ay umaarangkada, or ikaw ay rumirekta na ng andar. Ang nagde-decide po sa pagbukas-sara niyang EGR valve ay ang ECU. Ginagamit niya po yung mga information na makukuha niya mula sa airflow sensor, sa map sensor, sa engine coolant temperature sensor, sa throttle valve position sensor, sa EGR valve position sensor, at pati na rin sa accelerator position sensor. Ang disadvantage nga lang po ng EGR ay mabilis dumumi yung intake. At kapag yan po ay dumumi, pwedeng ma-stuck yung EGR valve na magre-result sa poor performance ng isang makina. Kaya from time to time ay kailangan nililinis po ang intake at ang EGR valve. Kaya merong mga nagsasabi na mas mainam pa na tanggalin na lang itong EGR kasi para hindi na daw dumudumi yung intake tapos baka lumakas pa yung makina. Pero kung mga nagsasabi na pag ito ay i-delete nyo ay nag-gain sila ng power, meron namang iba na nung i-delete daw nila ay wala namang difference. Meron namang iba na nung i-delete daw nila ay hindi na naging maganda yung andar ng makina. Para po sa akin, kung ang makina nyo ay may matinong EGR, hayaan nyo lang po siya nga dyan. Huwag nyo na pong tanggalin. Kasi ang sigurado lang po kung yan ay tatanggalin nyo, ay makakadagdag po kayo sa pollution. At sigurado rin na mas tataas ang fuel consumption nyo. Dahil nakatono ang makina nyo na mayroong EGR. And then, possible na maka-experience kayo ng engine knock kapag yan ay dinilit nyo. Kasi nga, madadagdagan ang temperature ng makina na pwedeng maging cause ng engine knock. So guys, I hope na naipaliwanag ko ng maayos itong tungkol sa EGR. Kung meron po akong mga nakalimutan at meron kayong mga gustong idagdag, i-comment nyo lang po sa baba. Huwag nyo lang po sanang kakalimutan mag-like. Pagkatapos doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button. Pati na yung notification bell. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!